Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang chapter 109 ng International League. Nagulat nga lahat ng malalaro ng Shoku dahil sa nagawang makuha ni Ishido ang rebound, habang itong Seken naman ay sinamantala ang pagkagulat ng Shoku. Kaya naman, agad itong tumakbo ng sobrang bilis papunta sa kabilang basket. At itong si Ishido naman ay agad na nakita itong Seken na humaharurot na sa pagtakbo sa kanilang basket. Kaya naman, agad niyang ipinasa ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Ken ang bola, hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. At agad itong tumalon at gumawa ng isang one-hand monster slam dunk. At dahil sa wala nang nakahabol pa kay Ken, nalibre na ito sa ilalim ng basket. At nagawa niyang maipasok ang kanyang slam dunk na naging dahilan upang makuha na nila ang kalamangan laban sa Shoku. Habang itong si Hanamichi naman ay hindi makapaniwala kay Ishido dahil na nga sa mas mataas pa ang talon nito kumpara sa kanya. Ano? Ang lalaking ito? Sino ba talaga ang Ishido na to? Bakit sobrang taas niyang tumalon? Halos mas mataas pa ang kanyang talon kumpara sa akin. Nakakainis. Gusto ko na siyang makalaban. Pero itong si Tatang, hindi pa kami pinapapasok. Yan ang sabi ni Hanamichi sa kanyang sarili. Sabay tumayo ito at lumapit kay Coach Hansai. Sabay kinalampag nito ang bilbil ni Coach Hansai sa baba. Hoy Tatang, ano ba yung ginagawa mo? Bakit hinahayaan mong mabugbog ang ating kupunan ng kuso? Papasukin mo na ako sa laban nang makabawi tayo at hindi maghari ang mga kulokoy na manlalaro ng kuso sa ilalim ng basket. Dali na Tatang, papasukin mo na ako at wag muna yung Shirokawa. Yan ang sabi ni Hanamichi na patuloy lang sa paghampas sa baba ni Coach Hansai. Nang biglang hinampas ng sobrang lakas ni Ayako ang ulo nitong si Hanamichi. Sira ulo ka talaga, Sakuragi. Ano ba yung pinagagawa mo kay Coach Hansai? Hayaan mo nga siya magdesisyon sa kung anong plano niya. Huwag mo siyang pangunahan. Gunggong ka talaga. Yan ang sabi ni Ayako. Aray ko naman Ayako. Hindi niyo ba naiisip na importante ang henyong ito sa laro? Kaya naman, dapat hindi niyo na ako pinapaalis pa sa laban. Dahil ako lang naman ang may kayang mag-rebound dyan sa ilalim ng basket. Dahil teritoryo ko ang ilalim ng basket. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Gunggong talaga. Wala ka talagang utak, Hanamichi. Hindi mo ba napapansin na kaya hindi tayo pinapapasok pa ni Coach Hansai dahil gusto niyang makita natin ang laro ng dalawang manlalaro ng sila Sanji at Ishido. At basta nakita ko, mukhang mahihirapan talaga tayo sa dalawang yan. At mukhang hindi pa talaga nila ipinapakita ang kanilang totoong laro sa laban. Kaya naman, siguradong kapag ipinilit mong maglaro ngayon nang hindi mo nakikita ang laro ng dalawang yan, siguradong magiging bata ka lang sa dalawang yan. Yan naman ang sabi ni Rukawa. Ano? Anong sabi mo, matantupik ka? Huwag mo akong itulad sa'yo na natatakot sa kanila. Hindi ko na kailangan pang makita ang laro ng mga yan. Dahil kahit ano pang laro ang gawin nila, hindi pa din naman nila ako magagawang talunin. Siguro, ikaw magagawa ka nilang talunin. Pero ako, malabong matalo ako ng mga mahihinang nilalang na yan. Yan naman ang sabi ni Hanamichi na talaga namang umahalakak pa. Nang biglang nagsalita na itong si Coach Hansai. Tama si Rukawa. Hanamichi, kahit na mahusay ka sa rebound, wala ka pa ding magagawa kung mabibigla ka sa ipinapakita nilang galaw. Tulad nga ng ipinakita nitong si Ishido. Siguradong hindi mo din inaasahan ang ginawa niyang pagtalo ng mataas. Alam ko nagulat ka doon, Hanamichi, dahil mas mataas pang tumalon ang lalaking yan kaysa sa'yo. Kaya naman, siguradong mapapahiya ka sa kanya kung sakaling lumaban ka agad nang walang idea sa laruan niya. Maghintay ka pa ng kaunti, Hanamichi. Ipapasok ko din kay Nirukawa sa laban. Sa ngayon, gusto ko manood ka muna sa laro nila at antayin ang desisyon ko kung kailan ko kayo ipapasok sa laban. Yan ang sabi ni Coach Hansai na naging dahilan upang manahimik na itong si Hanamichi at mag-focus na lang ulit sa panonood. Habang itong mga malalarong ng dawan ay kinabahan bigla para sa kupunan ng Shoku. Lagot na Captain, mukha nang gigigil na itong kupunan ng kuso sa laban ah. Nagawa na nilang makuha ang kalamangan laban sa Shoku. Delikado sila kapag nagpatuloy ang ganito.
dapat ipasok na nila itong sila Rukawa at Hanamichi para hindi na magkaroon ng aberya sa kanilang kupunan. Yan ang sabi ni Misai. Tama ka nga, Misai. Pwedeng mangyari ang mga iniisip mo ngayon. Pero sa tingin mo ba, ganun na lang magpapatalo ang kupunan ng Shouko? Tignan mo naman ang kanilang lineup. Kahit wala itong sila Hanamichi at Rukawa, solid pa din naman ang lineup ng Shouko. Kaya naman, kahit maging dehado sila, sigurado akong hindi papayag ang mga yan na matalo na lang ng ganun kadali sa kupunan ng Kuzo. Lalong-lalo na itong sila Rukawa at Hanamichi. Nakasisigurado ako na kapag pumasok ang dalawang ito, magagawa nilang mahabol din agad ang kalamangan ng Kuzo na yan. Yan naman ang sabi ni Zeto. Tama nga kayo, coach. At dahil sa 2 beses na nating nakalaban ang kupunan ng Shouko, napansin ko na kapag gipit na sila sa laban, doon palang lumalabas ang kanilang tunay na galing. Yan naman ang sabi ni Yamato. Sa kabilang banda naman, itong si Moroboshi ay napabulong sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang mga kakampi. Ganyan nga, dahil sa nakuha na natin ang kalamangan sa Shouko, sigurado magkakaroon na sila ng pangamba sa kanilang mga dibdib at mapipressure na sila sa laruan nila na magiging dahilan upang masira ang kanilang focus sa laban. Sige mga kasama, ipagpatuloy nyo lang yan. Samantalayin nyo na habang wala pa itong sila Hanamichi at Rukawa sa laban. Yan ang sabi ni Moroboshi sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at dinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Okay mga kasama, relax lang tayo. Huwag kayong magpapaapekto sa ginawa nilang pagpuntos kanina. Isa lang naman ang lamang nila sa atin. Kaya naman, madali lang natin itong mababawi. Sige na, tara na. Simulan na nating atakihan ang kanilang depensa. Yan ang sabi ni Ryota. Sabay sinimulan na nitong umatake sa depensa ng Kuzo. Habang itong si Jin naman ay mabilis na binantayan ng mahigpit itong si Ryota. Subalit, laking gulat nitong si Jin. Dahil na nga sa bigla siyang iniskrinan ng solid nitong si Sendo. Ano? Isang screen agad? Patay na. Makakawala sa akin ang bansot na to. Buisit ka talaga, Sendo. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili na naging dahilan upang tuluyan ang makalusot itong si Ryota sa ginawang depensa ni Jin sa kanya. Habang itong si Ryo naman ay sinusubukang depensahan itong si Ryota. Subalit, laking gulat din itong si Ryo. Dahil na nga sa bilis nitong si Sendo at nakasunod agad siya sa ginagawang pag-atake nitong si Ryota. Habang itong si Ryota naman ay agad na ipinasa ang bola papunta dito kay Sendo. At nang hawak na ni Sendo ang bola, mabilis niya din naman itong idrinibol papunta sa kanilang basket. At itong si Sanji naman ay nakaabang na para depensahan itong si Sendo sa ilalim ng basket. Sige Sendo, ituloy mo yung binabalak mo. Umatake ka sa depensa ko kung kaya mo. Pero ito lang sasabihin ko sa'yo, na hindi ka makakagawa ng punto sa akin. Yan ang sabi ni Sanji, na talaga namang nakahanda na para pigilan itong si Sendo. Ngunit, laking gulat na itong si Sanji, dahil na nga sa biglang tumalon na itong si Sendo, at gumawa ito ng isang one-hand jump shot. At dahil sa wala na nakasabay kay Sendo, nagawa nitong maipasok ang kanyang tira sa kanilang basket, na naging dahilan upang makuha ulit nila ang kalamangan sa Kuzo. Ano? Akala ko pa naman itutuloy niya ang pag-atake at dito siya gagawa ng punto sa ilalim ng basket. Pero hindi pala, dahil nilinlang niya lang ako. Nakakainis ka. Nakakadalawa ka na sa akin, Sendo. Yan ang sabi ni Sanji sa kanyang sarili, na talaga namang sobrang naiinis sa ipinapakitang play nitong si Sendo sa kanya. Habang itong si Sendo naman ay biglang tinignan itong si Sanji. Sabay nagpunas ito ng pawis at ngumiti kay Sanji, na labis nitong ikinainis. Nakakasar ka talaga, Sendo. Hindi ko alam kung sinusubukan mo ba talaga ako o inaasar mo ako. Pero epektibo ang mga ginagawa mo dahil napipiko na talaga ako sa'yo. Humanda ka sa akin, dahil ako naman ang babawi at ipapamukha ako sa'yo na wala kang laban sa akin. Yan ang sabi ni Sanji sa kanyang sarili, na talaga namang napangiti na din kay Sendo. Habang itong mga tropa ng Shouko ay napatayo sa kanilang kinauupuan dahil na nga sa pagkamanga sa ginawang play nitong si Ryota at Sendo. Napakaangas naman ang pick and roll na yon. Nagawa ni Sendo nung mapigilan ng ibabaw sabay sumunod dito kay Kulot. Nakahangas silang dalawa. Yan ang masayang sabi ng mga tropa ng Shouko. Habang itong si Fujima naman ay napabulong sa kanyang sarili. Ayos talaga tong si Sendo. Ang dali niyang makasabay sa galaw nitong si Miyagi. Nagagawa niyang malaman kung ano ang plano nitong si Miyagi. Kahit na hindi sila nakakapag-usap. At bukod pa doon, yung pamimeke niya dito kay Sanji. Talaga namang nag-focus siya sa dribbling upang mapakagat itong si Sanji na sa ilalim talaga siya gagawa ng puntos. Pero hindi pala, dahil ang totoong plano niya ay gumawa ng isang jump shot. Muli mo na naman ako napahanga, Sendo.
Yan naman ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili na talaga namang humahanga dito kay Sendo. At dito na nagtatapos ang Chapter 109 ng International League.